kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Grabe nga ito mga kapita, Senator Amy Marcos bumwelta, hindi na ho siya nakapagpigil dahil ang usapin ay hindi lang ho tungkol sa barya-barya. Ito ay bilyong-bilyong pondo na dapat sana mga kapit ay para ho sa flood control, pero tila napunta ho saan sa mga kamay ng mga magnanakaw. Isipin ho ninyo mga kapita, ito ang mga Marine, 18 na Marine, lumabas at nagpatotoo. Ang aligasyon ho nila di umano may mga senador din hong tumanggap ng mali-malita. Mga ka-update, hindi ho yan sobre, hindi ho yan wallet, kundi mga ka-update, maleta. Ang ibig sabihin mga ka-update, siksik, liglig at nag-uumapaw na pera ng bayan ang pinag-uusapan ho natin dito. Tama nga naman ho si Senator Amy mga ka-update na kailangan hong talakayin itong mga matitinding aligasyon sa loob ng Senado. Hindi ho pwedeng idaan yan sa confidential o sa executive session. Gusto nating makita ang mga muka ng mga senador na yan na kumakaway habang bit-bit ang kanilang maleta. Ang matindi mga katita, sobrang laki ho ng pondo ng mga flood control projects. Taon-taon ho, malaki ho yung mga pondo niyan. Pero bakit hanggang ngayon mga binabaha po rin ho tayo? Bakit billion-billion ang budget? Pero ang kalsada ho natin, naging ilog na mga kapatid. Nakikita naman ho natin na tuwing naglalabas sa mga media ng mga binabayan, kuwari sa Rizal, sa Pampanga, puro laging ilog yung mga daanan. Tapos yung mga tuta na mga mastermind, mga kapatid, pinopronta ho nila yung mga kanilang mga alipores. Katulad ho nila Diskaya, yan, pinopronta ho nila. Sila Bernardo, binigyan pa ng witness protection. Si Bong Revilla, yung mga small time mga kabit, yan ho yung napag-iinitan ng taong bayan. Kasi nakikita na ho nila may dating issue na si Revilla. Pero ngayon kinulong na naman dahil nga, di umano, dawit daw ho siya dyan sa 90 million kung hindi ho tayo nagkakamali. Pero yung mga billion-billion na pondo, mga kabit na, wala ho nakukulong, wala ho nananagot. Hindi lang yan mga senador ang ating pag-uusapan kasi mismong si, ayun mga kabit, anak ng ating iniidolo si Senator Pong Dante Marcoleta nagsalita na rin. Ayan mga kapatid, basahin natin para mas malinawan tayo. Mga ex-Marines na kasama ni Marine Master Sergeant Orly Gutesa lumantad ngayong umaga at kinumpirma ang mahigit 800 billion pisong delivery sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, isang pari, media handlers at ICC investigators. How come mainstream media is not reporting this? Diyan pa lang mga kabiti, talagang nakakagimbal na. Usaping 800 billion pesos. Yung mga di umanong tumanggap, isang pare, mga media handler, yung mga mainstream media, mga kabit, ICC investigator, pero nasaan yung mga, yung mga paborito ho yung mga balita, ayun yung mga pinapanood nyo sa TV, pinalabas na ho ba yung mga paglantad ng 18 Marines? Pag hindi mga kabit, ibig sabihin, isa ho sila sa mga tumatanggap ng mali-malita sa administrasyon ni Marcos Jr. Diba? Isn't this a national concern? Where is mass media now as fourth pillar of democracy? Nasaan ang media as watchdog of government? Bayad na ba ang lahat? Ay, mga kapatid, mismo si Bong Paulo Marcoleta sumabog sa galit dahil mismong mga mainstream media pinagtatakpan ho yung matinding korupsyon dahil nga mga kapatid, alam naman ho ng milyon-milyong Pilipino na bayaran ho yung mga media. Saludo ko sa inyo mga Marines, hindi kayo nababayaran, laban lang para sa bayan. Kaya mga tita, yung pagbuwis ng mga Marines sa kanilang buhay, isinugal na ho nila. All in, all out na ho sila. Kasi mga tita, yung paglalantad ng mga ganyan, tinawid mo yung presidente ng Pilipinas, yung pinsan niya magnanakaw, mga kapatid, hindi ho maliit yan. Mabibigat na aligasyon ho yan. Tsaka yung mga senador na pinangalanan, mga congressman. Kaya ito mga Marines na ito, mga literal na matatapang.
para ho sila sa bayan. Kaya mga di sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito sa mga alam niyo na papresko ni Senator Amy at kay Kong Paulo Marcoleta. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Reacta na ho tayo dito sa presko ni Senator Amy na talakayin na ho natin sa loob ng Senado yang ang di umanong mga senators na nakakatanggap ng mali-malita. Kaya nga dito na ho tayong paligoy-ligoy pa. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa Ayan, mas ano pa yan mga kapatid, kung para sa akin lang, pabor ako dyan sa gusto ni Senator Amy na dapat bulat-latin din dyan yan sa Senado. Lalo na may mga di umanong senador na dinadawit yung mga nakatanggap ng maleta. Mas maganda mga kapatid, pati dyan sa Senado, sa minority, majority, pag-usapan ho nila yan, talakayin ho yung mga di umanong tumatanggap ng maleta dyan sa pondong ibinigay ni Kong Saldico, di ba? Yan ho yung hinakahihintay ho natin. Magsalita yung another Marcos laban sa mga Marcos, mga magnanakaw din ho, di ba? aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga
Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Tawagin. Po? Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali eh. Sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. Ma'am, I got the copy of that. This one. Yung sa akin kasi is not signed. Pero yung sa inyo signed naman yung... Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ayan mga update, totoo yan. Naniniwala ko, yan yung paglantad ho ng mga Marines na yan. Ngayon, hindi na ho nila iniisip yung kanilang buhay, yung kanilang pamilya. Kasi isipin nyo ho, hindi naman maglalabas o magsasalita yung mga yan kung wala ho silang malakas na ebidensya, wala ho silang basihan dyan sa matinding korupsyon na nangyayari. Kasi sinabi naman ho nila mga update na hindi daw ho nila alam yung mga paghatid nila ng pera dyan kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, galing pala sa nakaw. Kaya mga kapatid, nagsisisi ho sila na pati ho sila nadawit o naipit dyan sa ganyang issue. Diba? Kaya ito, pabor din ako na pag-usapan na lang ho yan sa Senado kasi hindi naman hindi ho maliliit na tao yung mga dinadawit ho nila. Ha? Yung mga pinangalanan ho mga congressman, yung mga pinangalanan ho mga senador na di umano nakatanggap, si Trililing, dapat pag-usapan ho yan sa Senado para makita naman ho natin kung literal na may tinatago ito si Pinky at si One Ball University. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagbo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, available nagulanta here? lang talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon marinig natin ang katotohanan. Pero yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang chibog, tirahan, kung saan. Total mga kapatid, tinalakay na rin ni Sen Aimee yung mga ICC investigator. Dyan, may papakita ho tayo dito sa ating litrato na sinabi ho kasi, natatandaan niyo ho ba itong dalawang si Joy at si Ann ho ba yan kung di ho tayo nagkakamali? Bahala na, basta Joy or May, ganyan ho yung mga pangalan na di umanong testigo ni Pinky Lacson. Ayan ho pala sila. Ayan, nagtanong lang naman itong si Ma'am Cathy Binag. Kay Ma'am Cathy Binag ho yung litrato mga kapatid. Ayan. Nakikita niyo ho ba mga kapatid? Ayan o, yung dalawang babaeng naka-face mask, naka-sombrero. Tinanong kung sila nga ba itong dalawang yan. Nagtatanong lang naman ho. Kasi ayan o, kitang-kita, malinaw na malinaw mga kapatid. Na yan limpak-limpak na perang yan. Yan ho yung mga isinasubmit nila, ibinibigay ho nila sa kanila mga mastermind para ho pagpiestahan. Diba? Kaya itong, alam nyo na, yung ICC investigator, mga kapatid, talaga naman hong kaduda-duda rin ho yan. Kasi wala naman ho silang waranto para kay FPRRT tapos bigla ho siyang dadalihin doon ng bansang Pilipinas.
ng mga hinayupak na mga wala hong kaluluwa. Di ba? Saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May any chances that Hindi ko alam. Hindi ko alam. Akala ko magda-Davao style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, May- wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat na mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. So, if may pag-uusap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am? pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila eh. Siguro pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. But you think she's serious naman, si VP Sara? Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Ibang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint. May nag-file po kanina. Ganon. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho eh. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Tama, mga kapatid, yung pagtatanong ng reporter, mga kapatid, literal na, alam niyo na, medyo nakakabastos. Kasi nga, ito si Senator Bato, mga kapatid, kahit na hindi siya pumapasok, yung mga tauhan po niya dyan sa Senado, yung mga kasamahan po niya, nagbibigay ho lahat ng mga pangangailangan, lahat ho ng trabaho, mga kapatid, tinatapos ho nila. Malinaw naman ho yun, porkit hindi mapasok si Senator Bato. Kasi mga kapatid, sinabi pa naman na may warrant din ho siya sa ICC. Nagpapakitang, itong bansa natin, mga kapatid, wala na ho pag-asa. Hindi na ho nila nire-respeto itong Korte Suprema, hindi na ho nila nire-respeto ang sariling jurisdiction kasi ipapalitis na naman din ho ito sa sa Netherlands. Ganyan ho kawalang hiya itong administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga Pilipino ho itinatapon sa ibang bansa para ho saan? Sa kanilang sariling interes. Kasi oras na maubos yung mga nasa minority, yan, panigurado yung mga nasa majority, mga kapatid, i-impeach nila si Sara Duterte kasi sila naman ho yung mga di umanong tumatanggap ng mali-maleta. Saan? Kay Marcos Jr. at kay Martin Luther King. Napipilitan lang yung tao. So, gano'ng katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. But no communication with Sen Bato, ma'am, so far? Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. So, isa lang. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted.
But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala ngayon ba? Tingin mo? Hindi ko alam parang paiba-iba kasi minsan yung sinasabi. Yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso nyo, sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC, na Ah, kailangan yung sa dumaan po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron, oo. Sa majority. Oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin Ang posisyon ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwa-liwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, innocuous naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret, ang liwa-liwanag. Thank you. Thank you, ma'am. Yun lang. Happy Ayun nga mga kapatid, kung meron ho kayo naging komento, reaction sa mga naging pahayag nitong si Senator Amy, mga kapatid, sa comment section na lang ho natin pag-usapan dahil alam naman natin mga kapatid, yung pag-uusapan sa Senado, yung mga alam nyo na, yung di umanong tumatanggap na maleta na sila Pinky, sila One Ball University, yung mga congressman, yung mga bakabayan, mga kapatid, dyan na lang ho natin pag-usapan sa comment section. Mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.